Hindi ko akalaing sa araw ng libing ng asawa ko, magsisimula ang pinakakakilakilabot na yugto ng buhay ko. Sa simbahan ng bayan, nakaupo ako sa unahang upuan, hawak-hawak ang puting panyo na puno ng luha. Ang labi ni Ernesto, ang aking kabiyak sa loob ng 42 taon, ay ibinabaon na sa sementeryo ng barangay. Ang bawat ihak ng kampana ay parang tinik na tumutusok sa puso ko. Aling Luningning, halika na po sa loob. Mahinahong bulong ni Marites ang aking manugang. Maganda siya, maayos ang bihis, at tila walang bahid ng pagod kahit mula kaninang umaga ay abala siya sa pagtanggap ng mga nakikiramay. Sa totoo lang, simula nang ikasal siya sa anak kong si Ramon, 5 taon na ang nakalipas, naging bida siya sa mata ng lahat, maalaga, magiliw, palangiti. Kaya't ngayong libing ni Ernesto, siya ang kumilos sa lahat ng detalye habang ako'y halos hindi makakilos. Sandali lang, konti pang minuto lang, pabulong kong tugon. Hindi ko talaga matanggap na wala na si Ernesto, ang sandigan ko sa lahat ng unos, ang kakampi ko mula pa kabataan. Habang nakatitig ako sa puntod, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bag. Isang hindi kilalang numero ang paulit-ulit na tumatawag. Unay, binaliwala ko pero parang may humihila sa akin para sagutin ito. Sagutin niyo po, Aling Luningning, sabi ni Marites. Nakalagay pa rin ang kamay niya sa aking balikat. Dahan-dahan kong pinindot ang sagot. Hello? Ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay isang boses ng babae, matanda, paos, parang naninigarilyo ng ilang taon, ang marahang nagsalita. Huwag kang uuwi sa bahay ngayong gabi. Parang nanlamig ang buong katawan ko. Sino ka? Ano ibig mong sabihin? Ngunit agad na naputol ang linya. Nanginginig ang kamay kong hawak ang cellphone. Pinilit kong ngumiti kay Marites. Wala, maling tawag lang siguro. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang kakaibang bigat. Sino ang tatawag sa mismong libing ng asawa ko para sabihang huwag akong umuwi sa sarili kong bahay? At bakit parang totoo ang kaba na bumalot sa akin nang marinig ko ang boses na iyon? Paglabas namin ng sementeryo, mahigpit ang hawak ni Marites sa braso ko. Halina po, inay, sumama na kayo sa amin. Doon na muna kayo sa bahay namin ni Ramon para hindi kayo nag-iisa. Malumanay ang tono niya, pero ramdam ko ang diin sa bawat salita. Bago pa ako nakasagot, muli na namang tumunog ang cellphone ko. Parehong hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, agad kong sinagot. Hello? Sino ka ba talaga? Halos pasigaw kong tanong. May sumagot. Parehong boses. Paos, matanda, nanginginig, pero matatag. Makinig kang mabuti. Huwag mong pagkakatiwalaan si Marites. Huwag kang papayag na samahan ka niya. At lalong huwag mong hayaang matulog siya sa bahay mo. Nabingi ako sa biglang pagtibok ng puso ko. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano bang sinasabi mo? Wala nang oras para ipaliwanag. Tandaan mo lang, huwag mong pagkakatiwalaan ang manugang mo. Siya ang pumatay kay Ernesto at ikaw ang susunod. At muli na namang naputol ang tawag, parang gumuho ang paligid ko. Napahinto ako sa gitna ng daan at napansin ni Marites ang biglang pamumutla ko. Inay, ayos lang po ba kayo? Para kayong himatayin. Pinilit kong ngumiti, pilit kong pinakalma ang tinig. Wala ito, siguro pagod lang. Pero sa isip ko, parang paulit-ulit na tumatama ang mga salita sa tainga ko. Siya ang pumatay kay Ernesto, ikaw ang susunod. Hindi iyon posible, malinaw sa doktor. Atake sa puso ang ikinamatay ni Ernesto. Matagal na siyang may sakit, ilang beses ko pa siyang pinakiusapan na magpatingin. At si Marites, siya pa mismo ang nag-asikaso sa mga appointment, siya ang nag-abot ng gamot, siya ang umalalay sa amin. Bakit siya pagbibintangan? Ngunit habang nakatingin ako kay Marites, napansin ko ang munting bagay na dati hindi ko pinansin. Ang mahigpit na hawak niya sa braso ko, mas madiin kaysa sa nararapat. At ang ngiti niya. Oo, maganda pa rin. Pero saglit kong nakita ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata bago ito muling natakpan ng malambing na anyo. Napalunok ako. May boses na nagsisigaw sa loob ko, mag-ingat ka.
Habang papunta kami sa sasakyan, hindi mawala sa isip ko ang huling narinig ko sa tawag. Siya ang pumatay kay Ernesto. Ikaw ang susunod. Paulit-ulit na umiikot iyon sa isip ko, parang sirang plaka na ayaw tumigil. Halina po, inay, masiglang sabi ni Marites habang binubuksan ang pintuan ng kanyang kotse. Isa itong puting SUV na laging ipinagmamalaki niya sa mga kapitbahay, kesyo hulugan daw iyon galing sa kanyang negosyo. Noon ay ipinagmamalaki ko rin siya. Ngayon, parang biglang may ibang ibig sabihin ang kislap ng sasakyan. Umupo ako sa loob, nanginginig ang kamay ko. Habang sinasara niya ang pinto, napansin ko ang maliit na overnight bag na nakapatong na agad sa likod ng sasakyan. Hindi ko maalala na may dala siyang ganoon kanina sa sementeryo. May dala ka palang bag, Marites? Maingat kong tanong. Sandaling napatigil siya bago ngumiti. Oo. Inisip ko na baka gusto ninyong doon na muna ako sa bahay niyo matulog. Ngayong gabi, para may kasama kayo. Ramdam ko ang pangingilabot sa batok ko. Eksakto ang babala ng tumawag. Hindi na, Hija, sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses. Kaya ko naman mag-isa, at saka gusto kong makasama ang mga gamit ni Ernesto ngayong gabi. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Parang hindi siya natuwa sa sagot ko, pero agad din niya itong tinakpan ng isang mapilit na ngiti. Naku, inay, delikado mag-isa lalo na't ganyan ang kalagayan ninyo. Kung gusto nyo, tawagan ko si Ramon para makasama din natin. Umiling ako. Hindi na, mas mabuti na sa bahay ko muna ako. Habang umaandar ang sasakyan, napansin kong lalo niyang hinigpitan ang kapit sa manibela. Ang kanyang mga mata na dati malambing at puno ng malasakit ay saglit na nagdilim, parang may tinatago. Nagring muli ang cellphone ko. Muli ang hindi kilalang numero. Gusto ko sanang sagutin, pero andyan si Marites sa tabi ko, nakatingin ng bahagya sa screen. Hindi mo ba sasagutin, inay? Tanong niya, kunwari kaswal. Pinilit kong ngumiti. Telemarketer lang siguro, mamaya na. Pero sa dibdib ko, ramdam kong unti-unti nang bumibigat ang aking hininga. Ang takot na dati parang bulalang, ngayon nagiging totoo. Pagdating namin sa bahay, ramdam kong tama ang kutob ko, na nagkamali akong pinayagan si Marites na sumama. Habang binabagtas namin ang bakuran, napansin ko ang biglang pagbabago ng kilos niya. Kanina'y malambing at maingat, ngayon ay parang siya na ang may-ari ng bahay. Maunahan pa akong magbukas ng gate, mauna pang magtanggal ng sapatos sa may pinto. Magpahinga na po kayo, inay, sabi niya, sabay karga sa bitbit niyang overnight bag. Ako na ang bahala sa lahat, magtitimpla ako ng tsaa para makatulog kayo ng maayos. Natigilan ako. May dala ka talagang bag, ano? Para bang plano mo na talagang dito matulog? Napangiti siya pero pilit. Siyempre po, hindi ko hahayaang mag-isa kayo ngayong gabi. Habang pinapanood ko siya, lalo akong kinilabutan. Mula sa kusina, naghalungkat siya ng mga gamit na kahit ako mismo'y hindi na maalala kung saan nakalagay. Binuksan niya ang isang kabinet na halos di ko pa nagalaw mula nang mamatay si Ernesto at kinuha niya ang maliit na tsarera at garapon ng pulot. Paano mo nalaman na nandyan ang pulot? Maingat kong tanong. Sandali siyang tumigil bago sumagot. Naikwento ni Ramon dati, inay. Lagi raw kayong may pulot dito kasi mahilig si Ernesto maglagay sa kape. Napakagat ako sa labi. Hindi iyon totoo. Diabetic si Ernesto, halos 10 taon nang hindi gumagamit ng pulot sa kahit anong pagkain. Habang iniinit ni Marites ang tubig, nagring ulit ang cellphone ko. Isa na namang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Palihim ko itong binuksan habang nakatalikod siya. Nakakalaso ng tsaa. Huwag mong inumin. Tingnan mo ang mga gamot ni Ernesto sa banyo. Pinalitan niya ang lahat. Nalaglag ang cellphone sa kamay ko sa sobrang pagkabigla. Agad akong yumuko para pulutin, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin mula sa kusina. Ayos lang po ba, inay? Tanong niya.
Halos nakangiti pa rin, pero ramdam kong malamig ang tingin. Oo, nadulasla. Maya-maya inilapag niya sa mesa ang 2 tasa ng tsaa. Pero napansin ko, sa 2 tasa, isa lang ang nilagyan niya ng pulot at iyon ang itinulak niya papalapit sa akin. Chamomile tea, inay, malambing niyang sabi. Ganyan din ang ginagawa ni Ernesto para sa inyo noon. Pero alam kong hindi iyon totoo at alam kong mali ang laman ng tasang nasa harapan ko. Pinilit kong ngumiti habang nakatingin sa tasang nasa harapan ko. Salamat, Marites. Mahina akong tugon kahit ramdam kong nanginginig ang aking boses. Hinawakan ko ang tasa, idinikit sa labi at kunwaring uminom. Sa totoo lang, inilapit ko lang ang tasa pero hindi ko nilunok ang kahit isang patak. Mainit pa, dahilan ko. Magbanyo lang muna ako sandali bago ko inumin. Sige po, inay, sagot niya. Ngunit ramdam ko ang kanyang mga mata na parang hindi umaalis sa akin kahit sandali. Pagkapasok ko sa banyo, agad kong isinara ang pinto at halos hindi makahinga sa kaba. Umakyat agad ang tingin ko sa cabinet sa itaas ng lababo, eksaktong lugar na binanggit sa text. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang kahon ng gamot ni Ernesto, iyong ginagamit niya para sa kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga tableta sa loob ay hindi katulad ng dati kong nakikita. Sa halip na may guhit sa gitna, natanda ng tamang gamot, mga bilog at makinis na peke ang laman. Nilabas ko ang isang bote ng orihinal na reseta, ikinumpara at halos mapaupo ako sa sahig. Iba, magkaibang magkaiba. Isa-isang binuksan ko ang bawat araw sa pill organizer ni Ernesto. Lunes, Martes, Miyerkules, lahat mali ang laman, pinalitan. At iyon ang ininom ng asawa ko sa loob ng maraming linggo. Parang gumuho ang dibdib ko. Diyos ko, Ernesto! Bulong ko, halos wala ng boses. Sa isip ko'y bumalik lahat ng sandali, kung paanong araw-araw si Marites ang nag-aabot ng kape niya, si Marites ang kumukuha ng gamot niya, si Marites ang laging nakabantay. Biglang may katok sa pinto. Inay, ayos lang po ba kayo? Kanina pa kayo dyan. Mabilis kong ibinalik ang organizer sa ayos at nagkunwaring nag-flash ng inidoro. Ayos lang, Hija. Medyo nahilo lang ako. Paglabas ko, nandoon siya, nakangiti, ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Parang may tinatagong lihim. Mas mabuti kung uminom na po kayo ng tsaa. Lambing niya, pero halata ang pagkamatigas ng tinig. Umupo akong muli sa mesa at nakita ko ang tasa. Nandoon pa rin, mainit, umaaso. Para bang hinihintay akong mahulog sa bitag. At sa sandaling iyon, natanto ko, hindi biro ang babala, totoo ang lahat. Si Marites ang may kagagawan sa pagkamatay ni Ernesto. At ngayon, ako ang target niya. Nakaharap ako sa tasa ng tsaa na inilagay ni Marites. Ang usok nito'y parang mga daliring dahan-dahang umiikot sa mukha ko, pilit akong inaakit para uminom. Pero ramdam ko sa bawat himaymay ng katawan ko, hindi ito ordinaryong tsaa. Marites, mahina akong sambit, halos pabulong. Gaano nakatagal? Pinalitan mo ang mga gamot ni Ernesto. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Isang iglap lamang iyon, pero sapat para mapansin kong natamaan ko siya. Pagkatapos, mabilis niyang ibinalik ang kanyang ngiti. Ano pong sinasabi ninyo, inay? Baka pagod lang po kayo. Umiling ako at hindi ko mapigilan ang panginginig ng tinig ko. Huwag mo na akong lokohin. Nakita ko ang mga tableta. Hindi iyon ang reseta ng doktor. Kaya pala biglang lumala ang kalagayan ni Ernesto. Tumigil siya, tahimik, nakatitig lang sa akin. Ramdam kong may nagbabago sa hangin ng kusina. Ang dati maamong tingin, ngayoy naging malamig, matalim. Parang mga matang matagal nang nagkukubli ng lihim. Ibinaba niya ang tsarera, saka dahan-dahang umupo sa harapan ko. Hindi na niya tinakpan ang kanyang ngiti, ngunit ngayon, ito'y may halong pang-uuyam. 6 na linggo, inay, malamig niyang sagot. 6 na linggo kong tiniis ang pagbabantay kay Ernesto. Araw-araw niyang iniinom ang pinalit kong tableta. Hindi niya napansin, ni kayo, hindi niyo rin napansin. Nabingi ako sa bigat ng kanyang mga salita. Parang sinampal ako ng katotohanan. Bakit, Marites?
Halos pabulong kong tanong, anong kasalanan namin sa'yo? Napahalakhak siya, ngunit iyon ay halakhak na walang saya, mapait, puno ng hinanakit. Kasalanan? Ang kasalanan ninyo ay ang mabuhay ng marangya habang kami ni Ramon ay hirap na hirap. Ang ganda ng bahay ninyo, may lupa pa, may ipon. Kami, utang dito, hulugan doon. At ikaw pa, lagi akong minamaliit sa harap ng mga kapitbahay. Hindi mo man lang ako tinuring na tunay na anak. Ramdam kong bumigat ang dibdib ko, hindi lamang dahil sa takot, kundi pati sa sakit ng kanyang mga salita. Ngunit higit sa lahat, malinaw na sa akin ngayon, wala nang maskara. Nasa harapan ko ang tunay na mukha ni Marites, isang pusong puno ng inggit at kasakiman, handang pumatay alang-alang sa pera at ari-arian. At ako ang susunod sa listahan niya. Nakatitig lang ako kay Marites habang dahan-dahan niyang iniikot ang tasa ng tsaa sa mesa, parang nanunukso. Hindi na siya ang magiliw na manugang na kilala ng lahat sa baryo. Sa harap ko ngayon ay isang babae na wala nang pakialam kung mabunyag ang kanyang lihim. Hindi mo alam, inay. Nagsimula siya, malamig ang tinig. Akala ninyo maganda ang buhay namin ni Ramon pero baon kami sa utang. Ang negosyo kong real estate, matagal nang bagsak pero kailangan kong magpanggap dahil anong sasabihin ng mga tao kung bumagsak ako. Sa barangay, kapag nadungisan ang pangalan, habang buhay kang pagtatawanan. Napakagat ako sa labi, hiya. Alam kong totoo ang sinasabi niya, pero hindi iyon dahilan para pumatay. Pero bakit si Ernesto? Mahina kong tanong. Mahal ka niya, anak ka na rin ang turing niya. Lagi niyang sinasabi kung gaano siya kasaya na napangasawa ka ni Ramon. Bigla siyang ngumiti, ngiting puno ng panunuya. Mahal? Huwag kang magbiro, inay. Hindi ako kailanman naging sapat para sa kanya. Lagi kayong bida. Lagi kayong may pera, may respeto ng kapitbahay. Ako? Laging nasa likod lang. Kaya naisip ko, kung wala na siya, mapapasakin ang lahat. Parang pinilipit ang sikmura ko. Unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Hindi mo alam. Dugtong niya, inilapit ang muka sa akin. Nakapangalan din ako sa ilang insurance ni Ernesto. At kapag ikaw naman ang nawala, wala nang hahadlang. Lahat mapupunta sa amin ni Ramon at wala siyang malalaman. Parang nanlabo ang paningin ko. Hindi ako makapaniwala. Pera, ari-arian, utang na loob at hiya na binaliktad para gawing sandata. Marites, anak, isipin mo si Ramon. Pag susumamo ko, halos wala ng boses. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niyang ganito ang ginawa mo? Bigla siyang natahimik, ngunit hindi para magsisi, kundi para ngumiti muli, malamig at matalim. Hindi niya kailangang malaman dahil bago pa siya makahalata, tapos ka, bata. Sabay niyon, tumayo siya, iniikot ang katawan niya paharap sa pinto ng kusina at dahan-dahan niyang isinara iyon. Nang bumalik siya sa harap ko, malinaw ang lahat. Wala na akong ligtas. Nakatayo si Marites sa harap ko. Nakasandal ang dalawang kamay sa mesa, habang ang tasa ng tsaa ay nasa pagitan naming dalawa, parang bitag na nakabukas. Tahimik ang buong bahay. Tanging tiktak ng orasan at dagundong ng aking puso ang maririnig. Inay, malambing ang tono niya ngunit ramdam kong may halong pananakot. Uminom na po kayo. Kailangan ninyong magpahinga. Napagod kayo sa libing. Tinitigan ko ang tasa. Ang usok nito'y parang halimuyak ng kamatayan. Hindi ako uhaw. Maingat kong sagot. Pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng boses ko. Bigla siyang ngumiti, ngunit matalim. Alam ko ang iniisip ninyo, na baka may nilagay ako dyan. Pero bakit ko naman gagawin iyon, inay? Ako ang nag-aalaga sa inyo. Ako ang nandito para hindi kayo mag-isa. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ko ang kanyang mga kamay, nakasuot ng manipis na guwantes na halos kulay balat, hindi pangkaraniwan. Sino ba namang magsusuot ng guwantes habang nagtitimpla ng tsaa? Bakit ka may guwantes, Marites? Diretsong tanong ko. Sandali siyang napatigil, pagkatapos ay tumawa ng pilit. Ay, ito?
Para lang hindi madumihan ang kamay ko. Ang dami kong hinawakan kanina sa sementeryo. Pero alam kong hindi iyon ang totoo. Hindi niya gustong may maiwang bakas ng kamay. Lumapit siya ng mas malapit. Itinulak ang tasa sa harapan ko. Inumin mo na, inay. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo iniinom. Nanginig ang buong katawan ko. Naramdaman kong nakasandal na siya sa pagitan ko at ng pintuan. Wala akong daan para makalabas. Marites, halos pabulong kong sabi. Kung talagang mahal mo si Ramon, huwag mong gawin ito. Masisira ang buhay niya. Sandali siyang napatingin sa sahig. Parang may kumikirot sa loob niya. Ngunit agad din siyang bumalik sa kanyang malamig na anyo. Masisira lang kung malaman niya. At hindi na niya malalaman, inay, dahil bukas magigising siyang wala ka na, natural causes. At ako ang magtataguyod ng pamilya niya. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking mga daliri. Napapalibutan na ako ng kanyang mga salita, parang lambat na wala ng butas. At habang nakatitig ako sa tasa ng tsaa, alam kong ito na ang desisyon ng buhay at kamatayan. Nakaupo pa rin ako sa mesa, nakatitig sa tasang tila nag-aanyayang humigop ako ng kamatayan. Si Marites, nakatayo sa harapan ko, matalim ang mga mata, parang pusa na naghihintay ng galaw ng daga. Biglang tumunog muli ang cellphone ko. Isang ring na halos bumasag sa tensyon ng katahimikan. Agad na napatingin si Marites sa screen. Kita ko ang kilay niyang bahagyang tumaas. Nakalagay doon ang pangalan, Sarah. Ano ito, inay? Malamig niyang tanong, nanginginig ang tinig. Sino si Sarah? Mabilis kong dinampot ang cellphone bago niya maagaw. Kaibigan? Mabilis kong sagot. Kahit hindi ko rin kilala ang pangalang iyon, agad kong pinindot ang accept call at inilapit sa tenga ko. Luningning, boses iyon ng parehong matandang babae, paos, matalim, puno ng babala. Huwag mong inumin ang tsaa, naririyan ako, nakikita ko lahat. Nanlaki ang mga mata ko. Sino ka ba? Paano mo nalalaman ang nangyayari dito? Wala nang oras para magpaliwanag. Basta tandaan mo, lahat ng sinabi ko, totoo, pinalitan ni Marites ang gamot ni Ernesto. At ngayon, ikaw naman ang gusto niyang tanggalin. Mabilis na inagaw ni Marites ang cellphone mula sa akin at isinara ang tawag. Kita ko ang galit sa kanyang mukha, ang pagkabalisa na ngayon lang lumitaw. Sino yon? Halos pasigaw niyang tanong. Sino ang babaeng iyon? Nagkunwari akong hindi alam. Hindi ko alam. Kanina pa siya tumatawag. Hindi ko kilala. Lalong nanigas ang kanyang panga. Tumalikod siya sandali, naglakad paikot sa kusina na parang hayop na ikinulong sa kulungan. Pagbalik niya, iba na ang kanyang mukha. Hindi na iyon ang ngiti ng manugang na inaasahan ko, kundi ang anyo ng isang desperadong babae na handa ng kumitil. Kung sino man siya, wala siyang karapatang makialam. Bulalas niya, at kung nakikita niya ang lahat, mas lalo kung kailangang tapusin ito bago pa dumating ang iba. Dahan-dahan niyang itulak muli ang tasa sa akin. Inay, inumin mo na, ngayon na. Sa sandaling iyon, ramdam kong lalo nang lumiliit ang oras ko. Ngunit sa kabilang banda, alam ko, may isang tao sa labas, si Sarah, na hindi pa sumusuko. At baka siya lamang ang natitirang pag-asa ko. Nakaharap pa rin sa akin ang tasa ng tsaa at si Marites ay nakatayo sa bungad ng kusina, nakaharang sa pinto na para bang wala na akong kawala. Tahimik, mabigat ang hangin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang ring na pumunit sa katahimikan. Mabilis kong kinuha, ngunit nauna nang lumapit si Marites at sumilip sa screen. Sarah? Malamig ang tinig niya, may halong pagtataka at pagkabalisa. Sino yan, inay? Nabigla ako. Hindi ko rin kilala ang pangalang iyon, pero bago ko pa man makaisip ng sagot, pinindot ko na ang accept. Luningning, bumungad ang boses ng matandang babae. Paos, nanginginig pero matatag. Huwag mong inumin ang tsaa. Nakikita ko ang lahat, hindi ka ligtas dyan. Parang kinilabutan ako sa buto. Sino ka? Bakit mo alam ang nangyayari dito? Pabulong kong tanong. Nanginginig ang kamay kong hawak ang telepono.
Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, totoo ang lahat ng babala ko. Si Marites ang pumatay kay Ernesto at ikaw ang susunod kung hindi ka kikilos ngayon. Halos mabulunan ako sa sariling hininga. Hindi ko na malayang tumulo ang luha ko. Paano mo nalaman? Paano mo nasisilip ang ginagawa niya? Ngunit bago pa masagot ng babae, biglang sinunggaban ni Marites ang telepono sa kamay ko. Sino ka? Halos pasigaw niyang tanong, nanginginig ang kanyang tinig sa galit at takot, ngunit walang tugon, naputol ang linya. Mariin niyang isinara ang cellphone, halos ipukpok sa mesa, sabay titig sa akin ng mga matang puno ng galit. Anong pinagsasabi ng babaeng iyon sa'yo, inay? Pinilit kong ngumiti, kunwari ikalmado. Hindi ko alam. Kanina pa siya tumatawag, baka maling numero. Ngunit halata kong hindi siya kumbinsido. Mabilis siyang naglakad paikot sa kusina, parang isang hayop na naghahanap ng paraan para makalabas sa patibong. Huminto siya sa tabi ng mesa, muling itinulak ang tasa sa harap ko. Kung sino man ang babaeng iyon, hindi niya alam ng pinagdadaanan natin. Inay, uminom ka na ng tsaa. Ngayon. At sa sandaling iyon, lalong tumindi ang kabog ng dibdib ko. Ang boses ng misteryosong Sarah ay nag-iwan ng tanging pag-asa na may bantay mula sa dilim kahit hindi ko alam kung hanggang kailan niya ako maililigtas. Nanatili akong nakaupo habang si Marites ay nakatayo sa tapat ko, tila hindi na interesado na magpanggap bilang mabait na manugang. Wala na ang ngiting puno ng lambing. Ang natitira na lang ay malamig na mga mata at bibig na handang maglabas ng katotohanang matagal niyang ikinubli. Gusto mo ng totoo, inay? Nagsimula siya. Mabagal ang bawat salita, puno ng yabang. 6 na linggo kong pinalitan ang mga gamot ni Ernesto. Araw-araw, nilalagyan ko ng peke ang pillbox niya. At tuwing nagtitimpla ako ng kape para sa kanya, dinadagdagan ko ng kaunting patak ng digitalis mula sa halamang foxglove na itinanim ko mismo sa hardin. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ako makapaniwalang sa mismong bakuran namin nang galing ang lason. Tinutukan ko siya gabi-gabi. Dagdag pa niya, nakangiting mapait. Kapag nanginginig ang kamay niya, kapag hinihingal siya, kunwari nag-aalala ako. Pero sa totoo lang, iyon ang hudyat na gumagana na ang plano ko. Halos hindi ko maigalaw ang aking labi. Pero, bakit Marites? Pera lang ba ang dahilan? Tumawa siya ng mahina, parang panunuya. Hindi mo kasi alam kung anong pakiramdam na lagi kang nasa ilalim. Kayong mag-asawa, palaging may pera, palaging may respeto ng kapitbahay. Kami ni Ramon? Baon sa utang, halos mawala ng tirahan. Pero ikaw, inay, hindi ka man lang nag-alok ng tulong. Lagi mong pinaparamdam sa akin na hindi ako kabilang sa pamilya ninyo. Hindi totoo yan, halos iyak kong sagot. Tinuring ka ni Ernesto na anak, tinuring kitang anak. Bigla siyang tumawa, pero halakhak na puno ng pait. Anak? Kung anak ang turing ninyo, bakit hindi ninyo kami binahaginan ng kahit parte ng kaginhawahan ninyo? Ako ang asawa ng anak ninyo, pero kahit kailan, hindi ko naramdaman na pantay kami. Tumigil siya, huminga ng malalim, at muling tumingin sa akin ng diretso. Kaya ngayon, oras na para makuha ko ang nararapat sa akin. Nasa pangalan ko ang insurance. Kapag ikaw naman ang nawala, inay, lahat mapupunta kay Ramon. At syempre, sa akin. Parang sinakal ang dibdib ko. Hindi na lang ito tungkol kay Ernesto. Ako na ang susunod na biktima. At malinaw, hindi siya titigil hanggang makuha niya ang lahat. Parang lumiit ang buong kusina habang nakaupo ako sa harap ni Marites. Nakatitig siya sa akin na parang leon na handa ng sumakmal. Ramdam kong wala na siyang balak magtago. Lumabas na ang tunay niyang anyo. Alam mo, inay, malamig niyang sabi, sabay hagod ng kamay niya sa mesa. Kung tutuusin, dapat magpasalamat ka. Hindi ka magtatagal sa paghihirap ng pag-iisa. Sasamahan mo agad si Ernesto. Parang nabingi ako sa narinig. Marites, anak, wag naman. Pwede pa na ayusin ito.
Pwede kitang tulungan. Huwag mong sirain ang buhay mo. Ngunit ngumiti lang siya, ngiting malamig at puno ng panghahamak. Ayusin, hindi mo na maiaayos ang ilang taon ng kahihiyan at utang na loob na ipinataw niyo sa akin. Kung tutulong man kayo, dapat noon pa. Ngayon, huli na. Lumapit siya sa kabinet at binuksan ang isang drawer. Doon niya kinuha ang isang maliit na bote ng malinaw na likido. Tinitigan niya iyon sandali bago inalog at saka tumingin muli sa akin. Digitalis, inay. Alam mo ba ang ganda nito? Hindi ito basta lason. Unti-unti nitong pinapahina ang puso hanggang magmukhang natural na atake. Walang makakaalam. At kung sakali man, sino ba ang magdududa? Matanda ka na. May record ka ng palpitation. Madali lang para sa kanila na sabihing natural causes. Nanlaki ang mga mata ko. Bigla kong naalala ang mga araw na nilalagyan niya ng ulam at kape ang mesa ko. Ang ilang beses na parang iba ang lasa ng pagkain. Diyos ko, baka simula pa noon, tinatarget na niya rin ako. Matagal na kitang sinusubukan, inay. Dagdag pa niya, halatang nag-e-enjoy sa pagkagulat ko. Kaunting patak dito, kaunting halo doon. Nakikita kong humihina ka. Pero ngayong gabi, tatapusin na natin. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak pa rin ang bote ng digitalis. Inilapit niya ito sa tasa ng tisaa at bago ko pa siya mapigilan, pinatak niya ang ilang patak sa loob. Ang usok mula sa tasa ay tila naging usok ng bangin na handang sumakal sa akin. Uminom ka na, inay, bulong niya. Malambing ang tono pero puno ng pananakot. Ngayon na. Ramdam kong walang natitirang ligtas na daan at oras na lang ang natitira bago niya tuluyang isara ang bitag. Habang nakatitig ako sa tasa ng tsana ngayon ay may halong lason. Biglang nag-vibrate muli ang cellphone ko sa mesa. Tumunog ng malakas sa gitna ng katahimikan ng kusina. Sara, ang nakalagay sa screen. Agad itong napansin ni Marites. Kita ko kung paano kumunot ang noo niya. Parang may kinikilalang pangalan. Hindi maaari. Mahina niyang bulong, halos para sa sarili. Mabilis kong dinampot ang telepono bago niya maagaw. Pinindot ko agad ang sagot at inilapit sa tenga ko. Luningning, mahinahong tinig ng matandang babae, ngunit puno ng apurahan. Huwag mong hayaang makalapit siya sa'yo. May ebidensya ako. May mga litrato ako habang pinapalitan niya ang gamot ni Ernesto. May video ako habang hinahalo niya ang lason sa kape. Halos manghina ang tuhod ko sa narinig. Sino ka ba? Bakit mo sinusubaybayan ang buhay namin? Ngunit bago pa makasagot, sinunggaban ni Marites ang telepono at inilagay sa speaker mode. Ikaw? Sigaw niya, nanginginig ang tinig. Akala ko nasa Davao ka na. Paano ka nakabalik? Biglang tumahimik ang kabilang linya, ngunit maya-maya'y narinig namin ang matigas na boses. Hindi mo ako kayang takasan, Marites. Hindi mo rin matatakpan ang ginawa mo. Matagal na kitang binabantayan at ngayong gabi, hindi na ako mananahimik. Nanigas si Marites, halatang natataranta. Hindi niya inaasahan na may taong nakakaalam ng lahat. Wala kang pruweba, sigaw niya. Puro haka-haka lang iyan. Pruweba? Tingnan mo ang cellphone ni Luningning. Na-record ko ang lahat ng usapan niyo ngayon. May kopya na sa cloud, may kopya na rin sa pulis. Halos mabitawan ni Marites ang telepono sa pagkabigla. Kita ko ang takot na hindi niya naitago. Ako naman hindi makapagsalita. May isang estrangherang babae na ngayon ang nagiging tanging sandigan ko. Kung hindi dahil sa kanya, baka kanina pa ako bumigay. Makinig ka, Marites, patuloy ni Sara, malamig at matatag. Kung hindi ka, at titigil, darating na ang mga pulis at oras na lang ang bibilangin. Ngunit imbes na umatras, lalo lang nagngalit si Marites. Pinutol niya ang tawag, itinapon ang cellphone sa sahig at tumitig sa akin ng may halong galit at desperasyon. Hindi ka makakatakas, inay, bulong niya. Kung babagsak ako, isasama kita. Nanginginig ang katawan ko habang nakaupo sa mesa.
Si Marites, nakatayo sa harap ko, tila isang hayop na na-corner, wala nang pakialam sa itsura o kilos niya. Lalong nanlilisik ang kanyang mga mata, puno ng galit at pagkataranta. Lahat ng pinagplanuhan ko, lahat ng tiniis ko. Bigla siyang napasigaw, sabay hampas ng palad sa mesa. Hindi pwedeng masayang lang dahil sa isang matandang pakialamera. Nagulat ako sa biglang ingay. Muntik nang tumilapon ang tasa ng tsaa at doon ko nakitang kumikibot ang labi niya. Hindi ngiti, kundi nginunguso ng galit at pagkabaliw. Marites anak, halos pabulong kong sabi, pilit kong pinapakalma ang aking boses. Kung may problema ka, pwede pa nating ayusin. Pwede kang humingi ng tulong. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. Ngunit hindi na siya nakikinig. Parang wala na siyang marinig, kundi ang sariling hinaing. Hindi niyo alam! Sigaw niya, naglalakad paikot sa kusina na parang aso na nakakulong. Buwan-buwan, takot kaming mapalaya sa inuupahan naming bahay. Utang dito, utang doon, habang kayo, komportable, may bahay, may lupa, may ipon. At si Ramon, bulag na bulag sa inyo. Hindi niya nakikita kung gaano ako nagsasakripisyo. Lumapit siya ng bigla, halos ilang pulgada na lang ang layo ng kanyang mukha sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga, halong galit at desperasyon. Kaya kung kailangan kong dumugo ng kamay para makuha ang nararapat sa akin, gagawin ko, bulalas niya. Bumukas siya ng drawer at inilabas ang malaking kutsilyo, ang parehong ginagamit namin dati tuwing piyesta para maghiwa ng litson. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa kusina, kumislap iyon na parang pangako ng kamatayan. Halos mapaluhod ako sa takot. Marites, isipin mo si Ramon. Kapag ginawa mo ito, mawawala ang lahat sa kanya, pamilya, tiwala, lahat. Saglit siyang natigilan. Kita ko ang pagkibot ng kanyang mukha, parang naglalaban ang dalawang boses sa loob niya. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nanumbalik ang matinding galit. Hindi na mahalaga, bulong niya, nakatutok ang kutsilyo sa akin. Kung babagsak ako, sisiguraduhin kong kasama ka. Sa sandaling iyon, ramdam kong wala ng maskara. Wala na ang pekeng lambing. Ang kaharap ko na ay isang babaeng handang pumatay at ako ang kanyang susunod na biktima. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod habang hawak-hawak ni Marites ang kutsilyo. Hindi ko na makita ang dati kong manugang na may lambing at ngiti. Ang kaharap ko na ngayon ay isang babaeng tuluyang nilamon ng galit at kasakiman. Tumayo ka, inay. Malamig niyang utos, sabay tutok ng kutsilyo sa dibdib ko. Ngayon na. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan, pilit na pinapakalma ang sarili. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong makahanap ng paraan para makatakas. Marites, anak, hindi na ito tama. Pakiusap ko, halos pabulong. Kung gagawin mo to, lahat mawawala, pati si Ramon. Mawawalan siya ng asawa, ng pamilya. Hindi mo ba siya iniisip? Ngunit hindi siya natinag. Bagkus, lalo pa siyang lumapit. Hindi mo naiintindihan, inay. Si Ramon ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Kung makukuha ko ang lahat ng inyo, maililigtas ko siya, mababayaran ang lahat ng utang, at magiging maayos na ang buhay namin. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan akong umatras papalayo sa mesa, palapit sa pinto ng sala. Ramdam kong nakasunod ang kanyang tingin, nakabantay sa bawat galaw ko. Bigla kong sinunggaban ang pagkakataon. Itinulak ko ang upuan sa pagitan namin para makabuo ng saglit na hadlang. Kaagad akong kumaripas ng takbo papunta sa sala. Inay! Sigaw niya, sabay hablot ng kutsilyo at habol sa akin. Narinig ko ang mga yabag niya, mabilis at mabigat, halos humahabol sa tibok ng puso ko. Binuksan ko ang pinto ng sala, ngunit nakalak mula sa loob. Nagmamadali kong kinapa ang susi, nanginginig ang mga daliri ko sa kaba. Wala kang takas, sigaw ni Marites, papalapit na. Sa sobrang taranta, hindi ko na mabuksan ang seradura. Kaya't mabilis akong lumiko at tumakbo papunta sa hagdan, umaakyat kahit halos madapa sa pagmamadali. Habang umaakyat ako, naririnig ko ang kalabog ng mga hakbang niya sa likuran ko. Hawak pa rin ang kutsilyo.
Matapos ka na, inay. Hindi ka makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Pagdating ko sa itaas, mabilis kong isinara ang unang kwarto at isinandal ang katawan ko sa likod ng pinto. Nanginginig ako, halos hindi makahinga. Sa kabilang panig, maririnig ko ang boses ni Marites, mababa, malamig. Hindi ka makakatakas, inay. Sa gabing ito, sasamahan mo na si Ernesto. Nakasandal ako sa pinto ng kwarto, hingal na hingal. Pilit pinapakalma ang sariling kabog ng dibdib. Sa labas, maririnig ang mabibigat na yabag ni Marites habang dahan-dahan siyang umaakyat pa ng hagdan. Dala pa rin ang kutsilyo. Lumabas ka na, inay. Malamig niyang tinig na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Hindi mo na ako matatakasan. Hindi na ito laro. Mas madali kung tatapusin na natin ngayon. Pinikit ko ang aking mga mata, pinilit huwag gumawa ng ingay. Ngunit biglang may kaluskos sa doorknob. Dahan-dahan niya itong iniikot, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Diyos ko, baka bumigay na ang pinto. Agad kong nilibot ang tingin sa kwarto. Dating silid ng apo ko, puno ng mga laruan at lumang aparador. Walang ibang labasan kundi ang maliit na bintana sa gilid. Ngunit nasa ikalawang palapag ako. Kung tatalon ako, baka mabalian. Muli kong narinig ang tinig ni Marites. Kung lalabas ka ngayon, hindi na kita mahihirapan pa. Mabilis lang ito, inay. Huwag mo na akong pahirapan. Napakagat ako ng labi at mabilis na nagtulak ng aparador papalapit sa pinto para kahit papaano'y maging harang. Kasabay nito, mabilis kong binuksan ang drawer ng mesa at nakakita ng maliit na flashlight. Hindi man ito sandata pero pwede kong gamitin sa oras ng kagipitan. Bakit mo pa pinapahirap ang sarili mo, inay? Patuloy ni Marites, mas malakas na ang tinig. Kung tutuusin, mas mabuti nang tapusin mo na. Wala ka namang pamilya na magtatanggol sa'yo. Si Ramon, walang alam. At kapag natapos ka na, ako ang bida sa buhay niya. Parang pinipilipit ang puso ko sa sakit ng kanyang mga salita. Pero kasabay nito'y unti-unti ring nadaragdagan ang aking lakas. Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong lumaban para kay Ernesto, para kay Ramon, para sa apo ko. Biglang, blag, malakas na hampas sa pinto. Gumalaw ang aparador. Isa pa, mas malakas. Halos mabuwal na ang buong pintuan. Bubuksan ko to, inay. Sabakago SD. Igaw niya, puno ng galit at pagkabaliw. At kapag nangyari yon, wala ka nang kawala. Nanginginig akong umatras papunta sa bintana, hawak ang flashlight na parang sandata. Sa labas ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi, nagbibigay ng pag-asang baka mayroon pa akong daan palabas. Muling yumanig ang pinto. Blag, lalong gumalaw ang aparador na inilagay ko bilang harang. Sa bawat hampas ni Marites, ramdam kong unti-unting bibigay ang kahoy. Lumabas ka na, inay! Sigaw niya. Halos paos ang boses sa galit. Huwag mo na akong pilitin pang maging marahas. Nagmadali akong lumapit sa maliit na bintana. Nanginginig ang kamay kong tinanggal ang nakasuksok na trangka. Inangat ko ang salamin at agad sumalubong ang malamig na hangin ng gabi. Sa ibaba, kita ko ang hardin, madilim, puno ng mga paso at mabatong lupa. Kung tatalon ako, baka mabalian ako ng paa. Pero kung dito ako magtatagal, tiyak na kamatayan ang kapalit. Huminga ako ng malalim, pilit pinapatatag ang loob. Kailangan kong subukan. Hindi ka makakatakas, inay. Muling bulyaw ni Marites, kasabay ng isa pang malakas na hampas. Kriik! Nagkabitak na ang kahoy ng pinto. Mabilis kong inilabas ang isang paa, saka maingat na inilabas ang isa pa. Kumakabog ang dibdib ko habang kumakapit sa gilid ng bintana. Ramdam ko ang lamig ng hangin na parang mga daliring nagbababala sa akin. Bigla kong narinig ang tinig niya, mas malapit, mas mabangis. Naririnig ko ang bawat galaw mo. Sa bintana ka ba lalabas, ha, inay? Lalong lumakas ang hampas sa pinto. Blag! Blag! Halos mahulog na ako sa takot, pero pinilit kong kumapit. Ernesto! Bulong ko, luha ang nakatingala sa langit. Bigyan mo ako ng lakas, hindi pa ako pwedeng sumuko. Dahan-dahan akong bumaba mula sa gilid, inunat ang katawan para subukang abutin ang isang kahoy na nakadikit sa bubungan ng balkonahe. Nang mailapat ko ang paa roon, halos mapaiyak ako sa ginhawa. Buhay pa ako, may pag-asa pa.
Ngunit bago pa ako makagalaw pa ibaba, narinig ko ang kraak, tuluyang bumigay ang pinto. "Inay!" Sigaw ni Marites, halos mabaliw sa galit. Tumakbo siya papasok ng kwarto at nang makita ang bukas na bintana, agad siyang lumapit. Kita ko mula sa gilid ng mata ko ang anino niyang mabilis na papalapit. "Hindi ka makakatakas." Agad kong itinulak ang sarili ko mula sa bubungan at tumalon papunta sa madilim na hardin. Sumabog ang sakit sa aking binti paglapag, ngunit pinilit kong igapang ang sarili ko palayo. Sa likod ko, narinig ko ang yabag ni Marites na mabilis na sumusunod. Halos mawalan ako ng ulirat nang tumama ang katawan ko sa matigas na lupa ng hardin. Ramdam ko ang matinding sakit sa aking binti, ngunit wala akong panahon para umiyak o magpahinga. Pinilit kong igapang ang sarili ko sa pagitan ng mga paso at halaman habang naririnig ko ang malalakas na yabag ni Marites mula sa itaas. "Inay, wag mo na akong pahirapan pa!" Sigaw niya, ang boses niya'y nangingibabaw sa katahimikan ng gabi. "Hindi ka makakatakas sa akin." Maya-maya lang, narinig ko ang tunog ng kanyang mga paa na bumaba ng hagdan mula sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang bigat ng kaba sa dibdib ko. Ilang segundo na lang at nasa hardin na rin siya. Nagpunta ako sa gilid ng bakod, umaasang makakahanap ng butas o daanan palabas. Ngunit mataas ang pader, gawa sa semento at barbed wire sa itaas. Halos mawalan ako ng pag-asa. Bigla kong narinig ang tunog ng pinto sa likod bahay. Creak! Bumukas iyon. At doon siya lumabas, hawak pa rin ang kumikislap na kutsilyo. Ang mga mata niya'y parang apoy na walang pakundangan at ang hininga niya'y mabigat, parang hayop na gutom sa dugo. "Narito, kalang inay," malamig niyang sabi habang dahan-dahan lumalakad sa damuhan. "Hindi ka na makakatakas, ako ang magtatapos sa lahat ng ito." Agad akong nagtago sa likod ng malaking paso ng bougainvillea, pigil ang hininga. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak pa rin ang maliit na flashlight, ang tanging bagay na nasa akin. Lumapit siya, dahan-dahang inaangat ang mga paso, tinatapakan ang mga damo, hinahanap ang bakas ko. "Alam mo, inay," bulong niya habang nakangiti. "Hindi ko gustong umabot tayo rito, pero ikaw ang nagpumilit. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi na ako makakabalik sa dati." Naramdaman kong palapit na siya. Ang mga yabag niya'y mas lumalapit sa kinaroroonan ko. Sa sobrang kaba, napakapit ako ng mahigpit sa lupa. Halos mamilipit na ang mga kuko ko. Bigla niyang inangat ang paso kung saan ako nagtatago. Nanlaki ang mga mata namin sa isa't isa. "Ayan ka pala," bulong niya, sabay taas ng kutsilyo. Agad kong binuksan ang flashlight at itinutok diretso sa kanyang mga mata. "Ah!" sigaw niya, nabulag sa matinding liwanag. Ito ang nagbigay sa akin ng ilang segundo para muling kumaripas ng takbo, kahit sugatan, patungo sa dulo ng hardin. Kahit halos madurog ang katawan ko sa sakit, pinilit kong kumaripas ng takbo sa madilim na hardin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang matinding kirot sa binti ko, pero wala akong pagpipilian. Sa likod ko, naririnig ko ang hingal at yabag ni Marites, hawak pa rin ang kumikislap na kutsilyo. "Inay!" sigaw niya, galit na galit. "Huwag ka nang tumakbo, tapos ka na." Sa sobrang kaba, muntik na akong madapa ng matisod sa isang paso ng orchids, ngunit agad akong bumangon. Dumiretso ako patungo sa maliit na gate sa gilid ng bakod. Pinilit kong buksan iyon, nanginginig ang mga daliri ko. Nakalak! Sa sobrang desperasyon, sinubukan kong yuyugin ang gate hanggang sa lumikha ito ng malakas na kalabog. Klang! Klang! Ang tunog ay sumabog sa katahimikan ng gabi. Mula sa malapit na bahay, may ilaw na biglang bumukas. "Hoy! Ano yang ingay dyan?" sigaw ng kapitbahay na si Mang Lando. Nang marinig iyon ni Marites, lalo siyang nagngalit. "Walang makikialam." Bulyaw niya at lalo pang binilisan ang paglapit sa akin. "Tabangi ko! Tulungan niyo ako!" sigaw ko, halos mabasag ang boses. "Papapatayin niya ako!" Narinig kong muli ang tinig ni Mang Lando, naguguluhan pero alerto. "Ano raw yon? May tumatawag ng saklolo." Bigla pang nagbukas ang isa pang ilaw mula sa kabilang bahay.
Naramdaman kong unti-unti nang may mga matang nagmamasid mula sa mga bintana. Ngunit imbes na umatras, lalo lang naging marahas si Marites. "Tumigil ka!" sigaw niya, sabay hablot sa braso ko. Ramdam ko ang talim ng kutsilyo na halos dumampi sa aking balat. "Wag, Marites, tama na!" sigaw ko, pilit na nagpupumiglas. Ngunit sa tensyong iyon, biglang natumba kami pareho sa lupa. Ako'y bumagsak, halos mawalan ng hininga. Siya naman, agad na bumangon at itinulak ako pabalik sa damuhan. "Walang makakapigil sa akin, inay!" Bulalas niya, nakataas ang kutsilyo, handang itarak sa akin. Pero bago niya ito maibaba, isang malakas na tinig ang sumabog mula sa kalsada. "Hoy! Anong ginagawa mo riyan?" Paglingon ko, nakita ko si Mang Lando kasama pa ang 2 binatang barangay tanod na may hawak na flashlight. Ang liwanag ay diretsong tumama kay Marites. Sandali siyang natigilan at doon ko naramdaman na baka may pag-asa pa akong makaligtas. "Marites?" sigaw ni Mang Lando, nakatutok ang flashlight sa kanya. "Anong nangyayari rito? Bakit may hawak kang kutsilyo?" Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marites. Mula sa galit at pagkabaliw, bigla siyang ngumiti, isang ngiting pilit, puno ng pagkukunwari. Agad niyang itinago ang kutsilyo sa likod niya. "Mga kuya," sabi niya, malambing ang tinig na puno ng drama. "Pasensya na po kayo sa ingay. Si inay kasi, bigla na lang nagwawala. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Baka kasi may sakit na siya sa pag-iisip." Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. "Hindi totoo yan," sigaw ko, halos mabasag ang boses. "Siya ang papatay sa akin. Nakita niyo may hawak siyang kutsilyo." Ngunit mabilis na sumingit si Marites. "Kutsilyo? Ay, ito ba?" Bigla niyang inangat ang hawak, ngunit binaliktad ang kwento. "Ginamit ko lang ito kanina para maghiwa ng prutas sa kusina. Nang makita ni inay, bigla siyang natakot at tumakbo palabas. Hindi ko siya mahabol kasi baka madapa siya. Wala po akong masamang intensyon." Kita ko ang pagtataka sa mga mukha ng tanod. Lumapit si Mang Lando. Tinutukan ako ng flashlight. "Totoo ba yan, Aling Luningning? Baka nagkakamali ka lang. Gabi na kasi, baka nadala ka sa kaba." "Hindi." Halos maiyak ako sa desperasyon. Narinig ko mismo ang pag-amin niya. Siya ang pumatay kay Ernesto at ngayon gusto niya rin akong patayin. Ngunit muling nagkunwari si Marites. Pinisil niya ang kanyang mga mata hanggang sa tumulo ang luha, sabay lingon sa mga tanod. "Mga kuya, hindi ko na po kaya. Araw-araw, ako ang nag-aalaga sa kanya. Pero parati niya akong pinaparatangan ng kung ano-ano. Nawawala sa sarili si inay. Baka kailangan na niyang dalhin sa ospital." Parang tinusok ang puso ko sa sakit at hiya. Ramdam ko ang mga tanong sa tingin ng mga kapitbahay na nakasilip mula sa bintana. Sa halip na ako ang paniwalaan, ako pa ang mukhang may problema. "Kung gusto niyo, dalhin niyo na lang po siya sa health center bukas." Suhestyon ng isang tanod, nag-aalangan. Baka nga kailangan niyang matingnan. Nagtagumpay ang ngiti ni Marites. Lumapit siya sa akin at mahigpit na hinawakan ang braso ko, parang isang alagang hayop na pinipilit niyang kontrolin. Sa lahat ng iyon, malinaw sa mata ko ang kanyang tagumpay. Kahit harap-harapan, siya pa rin ang nagmukhang mabait at ako ang baliw. Habang mahigpit ang kapit ni Marites sa braso ko, ramdam ko ang kanyang mga kuko na halos bumaon sa balat ko. Nakangiti siya, ngunit sa likod ng ngiting iyon, alam kong puno ng galit at pananakot. "Pasensya na talaga mga kuya," patuloy niyang wika sa mga tanod. "Alagaan ko na lang si inay. Baka bukas, dalhin ko siya sa ospital para masuri." Parang nabingi ako. Wala na bang maniniwala sa akin? Unti-unti akong nawawalan ng lakas ng loob. Ngunit biglang, "Trying!" Tumunog ang cellphone ko. Napatigil si Marites. Pareho kaming napatingin sa sahig kung saan nahulog ang telepono kanina. Naka-flash sa screen ang pangalang Sarah. "Hindi," bulong ni Marites, halatang naguguluhan. Agad akong yumuko at dinampot ang telepono. Pinindot ko ang sagot at isinaksak sa speaker mode. "Mga Ginoo," malakas at malinaw na boses ng matandang babae sa kabilang linya.
Ito ang ebidensyang hinahanap ninyo. Tingnan ninyo ang link na ipinadala ko sa email ng barangay. Naroon ang video. Kitang-kita kung paano pinalitan ni Marites ang gamot ng kanyang biyenan. Nanlaki ang mga mata ng mga tanod. Agad na inilabas ng isa ang cellphone niya at binuksan ang email. Ilang segundo lang, nagsalita siya. Boss, totoo nga, kita dito nilalagyan niya ng kung ano sa baso ni Mang Ernesto. Hindi yan totoo, pasigaw na depensa ni Marites. Nanginginig na ang boses. Montage lang yan, gawa-gawa lang ng kung sino. Ngunit muling sumingit si Sara. Kung montage, paano maipapakita pati ang oras at petsa ng CCTV? Paano maririnig ang mismong pag-amin mo sa audio? Lahat ay naka-backup na at handang ipasa sa pulis. Nabaling ang tingin ng mga tanod kay Marites, halatang nagdududa na. Ako na may halos manghina sa ginhawa, pakiramdam ko'y may umalalay sa akin mula sa kawalan. Marites, mahigpit ang tinig ng isang tanod. Kung totoo ang sinasabi ni Ma'am, kailangan mo na kaming samahan sa barangay hall. Hindi na ito biro. Nanginginig ang buong katawan ni Marites, pero hindi pa rin niya binitiwan ang braso ko. Naramdaman ko ang lalim ng kanyang desperasyon at ang posibilidad na baka sa isang iglap, mas piliin niyang tapusin ako kaysa magpahuli. Naramdaman kong lalong humigpit ang pagkakahawak ni Marites sa aking braso. Ang mga mata niya ay hindi na basta galit, kundi puno na ng desperasyon at takot. Alam niyang cornered na siya. Hindi niyo ako mahuhuli! Bigla niyang sigaw, sabay hugot muli ng kutsilyo mula sa likod. Nagulat ang mga tanod at agad na umatras, tinutukan siya ng flashlight. Marites, iwan mo yang kutsilyo! Sigaw ng isa. Huwag mo nang palalain pa. Ngunit imbes na sumuko, lalo siyang nagngalit. Itinutok niya ang talim sa aking leeg, pinagmamasdan ang lahat na parang isang sugatang hayop na handang umatake. Walang lalapit! Sigaw niya, halos paos ang boses. Kapag may lumapit, siya ang tatapusin ko. Nanlaki ang mga mata ng mga kapitbahay na nakasilip mula sa bintana. May narinig pa akong babaeng sumigaw ng, Diyos ko, huwag mong gawin, Marites! Ramdam ko ang talim ng kutsilyo na halos dumadampi na sa aking balat. Nanginginig ako, ngunit pinilit kong magsalita. Marites, anak, tigilan mo na. Hindi ka makakatakas dito. Lalong lalaki lang ang kasalanan mo. Pero halatang wala na siyang naririnig. Hindi ako makukulong. Hindi ako mawawalan ng lahat. Bigla niyang itinulak ako palapit sa mga tanod para makakuha ng distansya. Ako'y halos matumba sa damuhan, ngunit agad akong sinalo ng isa sa kanila. Samantala, mabilis na kumaripas si Marites papunta sa maliit na gate, hawak pa rin ang kutsilyo. Hoy! Huwag kang tumakbo! Sigaw ng mga tanod, sabay habol sa kanya. Ngunit mabilis siya, pinilit niyang buksan ang kandado ng gate. Sa sobrang taranta, hinampas pa niya ito ng kutsilyo, nag-iingay ng malakas. Marites, tigilan mo na yan! Muli ang sigaw ni Mang Lando. Mas lalo ka lang mapapahamak. Ngunit wala na siyang pakialam. Kita sa kanyang mukha ang takot at kasakiman na nagsanib. Sa bawat hampas niya sa gate, ramdam ko ang desperasyon niyang makalayo kahit alam niyang hindi na siya makakaligtas katotohanan. Ako na may nanginginig habang pinagmamasdan siya. Sa kabila ng lahat, ang nasa isip ko lang ay isang dasal. Diyos ko, sana matapos na ang bangungot na ito. Huwag mo na pong hayaan na may madamay pa. Halos mabingi ako sa kalabog ng kutsilyo ni Marites habang pinupukpok niya ang kandado ng maliit na gate. Paulit-ulit, desperadong makalabas. Buksan mo! Buksan mo! Sigaw niya, halos mabaliw sa pagkataranta. Sa kabilang banda, unti-unti nang lumalapit ang mga tanod, maingat na nakaposisyon. Marites, wala ka nang pupuntahan, malakas na tinig ng isa. Sumuko ka na habang maayos pa. Ngunit tumalikod siya, hawak pa rin ang kutsilyo, nanlilisik ang mga mata. Hindi ako papayag na makulong, hindi ako mawawalan ng lahat. Parang bagyong nagwawala ang kanyang katawan, pawis, nanginginig pero puno ng lakas dahil sa desperasyon. Muli niyang itinutok ang kutsilyo, ngayon sa sarili niyang pulso. Huwag kayong lalapit, kapag lumapit kayo tatapusin ko sarili ko.
Napatili ang isa sa mga nanonood na kapitbahay. Ang tanod naman, nagdadalawang isip kung paano siya lalapitan. Ako'y nanlamig, nanginginig habang nakatingin. Diyos ko, hanggang saan pa ang kaya niyang gawin? Habang lahat ay nakatutok sa kanya, biglang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa kalsada. Marites, tama na. Paglingon namin dumating si Ramon, hingal na hingal, galing sa trabaho. Halatang walang kaalam-alam sa nangyayari, ngunit agad siyang tumakbo papalapit. Anong ginagawa mo? Anong kalokohan to? Biglang natigilan si Marites. Ang matinding galit sa kanyang muka ay napalitan ng halo-halong emosyon, takot, sakit, at pagkabasag ng loob. Ramon, mahal, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko to para sa atin, para sa buhay natin. Nanlaki ang mga mata ni Ramon, hindi makapaniwala. Para sa atin? Marites, halos pinatay mo si Inay at si Itay. Ikaw ba talaga? Hindi na nakasagot si Marites. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo, nanginginig, habang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit bago pa siya makabawi, mabilis na sumugod ang dalawang tanod. Agad nilang sinunggaban ang kanyang mga braso, pinilipit ang kamay at tuluyang kinuha ang kutsilyo. Bitawan niyo ako, sigaw ni Marites. Nagpupumiglas, ngunit wala na siyang lakas para makawala. Marites, tapos na, mariing sabi ni Ramon, halos mangyak-ngyak. Hindi mo na maliligtas ang sarili mo sa ginawa mo. Habang dinadala siya ng mga tanod, nagsimula ang bulungan at sigawan ng mga kapitbahay. Ang dati niyang maingat na pagkukunwari sa isang iglap tuluyan nang nabasag. At ako, nakahawak sa dibdib, humihingal, nananalangin na sana sa wakas natapos na ang bangungot. Matapos siyang mahigpitan ng posas ng mga tanod, halos kay dragging si Marites palabas ng bakuran. Ang dating maayos at disente niyang anyo ay napalitan ng isang itsurang duguan ang kamay, gusot ang buhok at basag ang muka sa iyak at galit. Bitawan niyo ako, hindi niyo naiintindihan. Paulit-ulit niyang sigaw habang pinipilit ko mawala. Ngunit mas mahigpit ang kapit ng dalawang tanod sa kanya. Kasunod namin si Ramon, tulala at litong-li. Ito, paano mo nagawa ito, Marites? Bulong niya. Halos hindi makatingin sa asawa. Pinagkatiwalaan kita, mahal kita. Pero bakit? Ako na may dahan-dahang sinamahan sila, nanginginig pa rin, pero pinipilit manatiling matatag. Ramdam kong bumabalik-balik sa isip ko ang mga salitang binitiwan ni Marites, mga salitang puno ng inggit at kasakiman. Pagdating sa barangay hall, sinalubong kami ng kapitan at ilang opisyal. Agad nilang pinaupo ako sa gilid at inalalayan, samantalang si Marites ay agad pinasok sa opisina, nakaposas pa rin habang iniimbestigahan. Kapitan, paliwanag ng isang tanod. Eto po, muntik nang patayin si Aling Luningning. May ebidensya raw na siya rin ang may kagagawan sa pagkamatay ni Mang Ernesto. Napakunot ang noo ng kapitan. Totoo ba yan? Tumingin siya kay Ramon. Si Ramon, bakas ang pighati sa muka, dahan-dahang tumango. Nakita ko ang video na ipinadala ni Sarah. Inay, tama ba? Siya nga ang pumatay kay Itay? Luha ang tumulo sa aking mga mata habang tumango ako, mahina pero sigurado. Oo, Ramon, at kanina, muntik na niya rin akong patayin. Salamat na lang at dumating ang mga kapitbahay at tanod. Sa puntong iyon, muling sumigaw si Marites. Hindi totoo. Lahat ng yan kasinungalingan. Ako ang biktima dito. Pinaglalaruan lang ako ng lahat. Ngunit agad na pinakita ng kapitan ang phone kung saan nakaplay ang video galing kay Sarah. Kitang-kita ang ginawa niya. Ang pagpapalit ng gamot, ang paglalagay ng lason, pati ang mukha niyang puno ng panlilinlang. Halos mawalan ng kulay ang mukha ni Ramon habang pinagmamasdan iyon. Tumalikod siya, hawak ang ulo, halos hindi makapaniwala. Marites, malamig na sabi ng kapitan, hindi lang ito barangay matter. Kailangan ka naming i-turn over sa pulisya. Mabigat ang kaso mo, parricide, attempted murder at kung ano-ano pa. Sa wakas naramdaman ko ang unti-unting paghupa ng bigat sa dibdib ko.
Ngunit alam kong mahaba pa ang laban. Madilim na nang tuluyang maisakay si Marites sa patrol car. Nakaposas siya, umiiyak ngunit halatang hindi luha ng pagsisisi kundi ng takot na tuluyan nang mabunyag ang lahat ng kanyang lihim. "Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan!" Paulit-ulit niyang sigaw habang tinutulak siya ng 2 pulis papasok sa loob ng sasakyan. Ngunit walang naniwala. Lahat ng mata ng kapitbahay ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkasuklam. Ako naman ay isinakay din ng tanod sa isa pang sasakyan kasama si Ramon. Tahimik siya, hawak ang ulo, parang wala pa ring malay sa bigat ng nangyari. Paminsan-minsan, napapatingin siya sa akin at doon ko nakikita ang sakit at lungkot sa kanyang mga mata. Pagdating sa presinto, agad na dinala si Marites sa interrogation room. Ako at si Ramon ay pinaupo sa labas at doon namin narinig ang putol-putol na sigawan niya. "Hindi totoo yan. Pinag-iinitan niyo lang ako. Wala akong kinalaman dyan." Ngunit makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang pulis dala ang mga dokumento at ebidensyang ibinigay ni Sarah. May mga resibo, bank records, pati CCTV footage mula sa isang botika kung saan bumibili ng gamot si Marites. Gamot na hindi tugma sa reseta ni Ernesto. "Ma'am," paliwanag ng pulis, "matagal na po palang minamanipula ni Marites ang gamot ng asawa ninyo. May mga withdrawals din siyang ginawa sa bank account ni Mang Ernesto bago ito namatay. At may ilang testigo na nagsasabing narinig siyang nagbabanggit ng plano." Halos gumuho ang mundo ko sa narinig. Alam kong may lihim si Marites, pero hindi ko inakalang ganito kalalim ang kanyang kasalanan. Si Ramon naman, napaupo at napahawak sa ulo. "Diyos ko, asawa ko pala ang gumawa ng lahat ng ito." Bulong niya, luhaang napatingin sa akin. "Inay, paano ko siya haharapin? Paano ko haharapin ang katotohanan na siya ang pumatay kay Itay?" Hinawakan ko ang kanyang kamay, nanginginig man. "Anak, hindi mo kasalanan ang ginawa niya. Ang mahalaga, lumabas ang katotohanan. Huwag mong akuin ang bigat na hindi sayo." Muling bumukas ang pinto ng interrogation room. Lumabas ang pulis, seryoso ang muka. "Ma'am sir, handa na po ang kaso laban kay Marites. Sa dami ng ebidensya, malabo siyang makalusot. Bukas, dadalhin na siya sa korte." At sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng malalim. Parang tinanggalan ako ng tanikala sa dibdib. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga tao, mga kapitbahay, kamag-anak at ilang taga-barangay na saksi sa mga pangyayari. Ramdam ko ang bigat ng bawat tingin nila kay Marites na nakaupo sa harap, nakasuot ng kulay kahel na uniforme at nakaposas pa rin. Tahimik akong nakaupo sa gilid kasama si Ramon. Hawak niya ang aking kamay, mahigpit para bang doon siya kumukuha ng lakas. Kita ko sa kanyang mukha ang halong sakit at pangungulila, ngunit may bahid na rin ng pagtanggap. Isa-isa, inilatag ng prosekusyon ang mga ebidensya, ang CCTV video, ang mga dokumento ng bank withdrawals, pati ang testimonya ni Sarah na ngayon ay humarap na mismo sa korte. Sa bawat piraso ng ebidensya, unti-unting nawawasak ang depensa ni Marites. Noong una, iyak ni Sarah sa witness stand. Hindi ko kayang magsalita. Pero alam kong mali ang nangyari. Si Mang Ernesto ay mabuting tao. Hindi niya deserve ang ganitong kapalaran. Nag-echo sa loob ng korte ang mga salitang iyon. Marami ang napaluha. Ako'y kabilang doon. Nang tinanong si Marites ng hukom kung may nais siyang sabihin, dahan-dahan siyang tumayo. Ang dating matapang at mapagkunwaring mukha ay ngayoy bakas na ang pagod, ang pagkawasak at ang tuluyang pagkatalo. "Wala akong pinagsisisihan," bulong niya, halos pabulong, ngunit narinig ng lahat. "Ginawa ko ang lahat para sa pamilya ko. Kung mali man iyon sa mata ninyo, wala na akong magagawa." Nabigla ang lahat. Ngunit agad na nagpatuloy ang hukom. Sa huli, binitawan niya ang hatol. Guilty of parricide and attempted murder. Reclusion perpetua. Parang binunutan ako ng tinik sa dibdib nang marinig iyon.
Bagamat masakit isipin na ang manugang ko ay haharap sa habang buhay na pagkakakulong, sa wakas, lumabas ang hustisya para kay Ernesto at para sa sarili kong buhay. Paglabas namin ng korte, mahigpit akong niyakap ni Ramon. Inay, salamat dahil hindi ka sumuko, dahil lumaban ka para kay Itay. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Napaluha ako, ngunit ngumiti. Anak, hindi mo kailangang bumawi. Ang mahalaga, natapos na ang lahat. Simula ngayon, mamuhay tayo ng may kapayapaan. Habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking pisngi. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong si Ernesto ay nakatingin mula sa langit, nakangiti, payapa at proud na proud.